Komisyon nga nahitabo tali sa mga biktima sa bagyong Pablo ug sa DSWD daghang angayan sa taon ug imbestigahan matud pa ni Melchor Alquisula sa IOM. Atong paminaw na detalye nini. Kasama mo sa balita, Jenner Cabanday. RMN Investigative Report. Daghang angayan sa taon o imbestigahan sa nahitabong komisyon tali sa mga biktima sa bagyong Pablo sa Compostela Valley ug Davao. Dihang ilang gisulong og nanguha og bugas sulod sa opisina sa DSWD. Kini may gibutyag ni Mr. Melchor Alquizola, Operation Team Leader sa International Operation for Migration o IOM. Mabawatot pa kaayo ang rason sa DSWD labot sa mga listahan sa mga biktima hinungdan nga wala dayon mahatag ang mga bugas bisan aduna nang mando ang kaulungan sa pagpang-distribute na niini. Usa-usab sa nakitang kapalpakan ni Alquizola sa mga pangitabo mao ang pagpasagad lamang sa mga local government officials o kaha ang komunikasyon sa mga biktima ngadto kanila. Kung ikumpara matud pa kaniadto dinhi sa dakbayan sa Iligan, human mihapak ang bagyong Sendong. Sumala pa ni Alquizola, mas daghang grabing napiktuhan nga pamilya dinhi ikumpara dito sa Davao ug Compostela Valley. What process the solution or sa reaction sa mga tao tungkol sa kalangalan noon, kanugayon, sa ayun sa gobyerno sa pag-sundi. Pwede din ito sila then magmano na nagtulong to hindi kayo siya na po makuha, hindi kayo na ito siya masagkan. Nanong nalangan, kuya ang rapon, makuha kayo ang rapon sa listahan. Sa listahan kayo na binabili siya ingon na wala nato, wala stock, wala supply, wala availability. Hindi siya ayok sa pabol na point na kailangan wala na sa dugay. Sino na naman ay commitment ang national government, ang central office na bukas na kung wala ni kanagkas na bukas, wala na. Kaya ang wala siguro nato is kanini ang medyo na yung violin siya ang process. Kung kapay na the government, sila sa local government unit. Kung these people, necessarily resident of why did the people discuss the victims go to the regional office when we found that the mayor, the governor, or the local government officials would not have facilitated the concern, di ba? So, ang motive, ang ako lang pa na, ulterior motive, maybe, hindi ito siguro issue na wala sila ikaw. Ang kasi issue pa ito, create na niya solution. And in a gesture, na no return to violence means, tingnan na ba? And hindi nila kung nawalangay sila agad, malinis kung kaayo na kung natumatangkan, what the local government units of this specific municipalities and provinces are doing in order to facilitate the constraints of their constituents kung nag-aano ng relief goods. Kaya rin sa kailangan, nagkaroon ng similar groups na gusto mo react, gusto mag-dihin mo o mga promotion, mga violent shape, gusto mo able to address. And the bottom line of that is that wala sila communication. There is a communication gap between the government agencies, DSWD, local government units, and of course, ang mga tao mismo. Wala tayong communication gap. Wala siyang dinagkitan ako ng problema. Ang di mo kasi local government units are on the line. So, ministry of Agriculture of Resources, but is still able to establish leadership na kung doon ay kuminangan na hindi facilitate the delivery of services. Hindi mo galing tanawon, at likod na may facilitate kasi no, because they're highly organized cities compared dito sa ilahan na rural area. So, iwan tanaw, dapat kayo ng lugar yung naganan, siya kung may sila lugar na pwede ma-reach out, hindi mo na nagka-district population. So, ako ang isang damage to the extent sa area cover, so, pasok provinces. Pero kung ginagawa population, we still have more families affected compared to them. Ang tingog ni IOM Operation Team Leader Melchor Alquizola nga nainabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, gikan to sa IOM pinagi ni Melchor Alquizola. Matod pa niya, daghan gayud ang ngayon sa taon imbestigahan. Kay mismo ang LCO dito sa mga lungsod o dalawigan, kinahanglan gyud ta dunay gihinungdaan para dili mo sangpot sa susama ni atong hitabo ang paglusob sa botang sa DSWD. Dunay reaction. Good morning, attorney ug Sir Ramil. Nindot kayo inyong diskutan karon na tungod sa bugas nga giransak sa Davao. Dili sa ato sa Iligan kung makita sa mga tao ang opisina sa Oscar Pelo bugas hasta sa gawas ila lang
gitabunan og luna bugas kana sa sindong ilang gipangtaguan kana na po'y ransakon sa mga tao. Ay sa gikan sa 0929304651. Wani mga reaksyon ko ya nga naa hasta pa diri na dunay gipang taguan kuno nga bugas ug usab basin mao na po'y ransakon sa mga tao. Kini nani nga kahimtang ko kinahanglan gid nga ngayon nga kuan gud hinuktukan tukion pod nga dili lamang ang mga katawhan nga nangransak mo ang ngayon nga basulon kundi lakip na ang mga tao nga gitahasan nga mauntay mo hatag kanilang kahupayan sa ilang mga balatian nga ipagbati nila nya mao na noy mga tormentor nila matig torment mura ba paibong kuan ba naiingon bitaw nga na ako nilipap dre hatag kuan na sa bata nga kuan kanang nangayo nga bata nya pagkaw man kuan to kuha ang lipap nya ang bata taw din na dong day nilipap dayo tanawa ingon tong bata kay batom kayo ambing na sir unya na kay ato sang tanawon kung nakalista ba na imong kuan himuhan ngalan diri sa kuan sa ngalan sa mga tanawon hinam mo lang to ito naghinam nga makadawa na sila unsay gibuhat sa bata naapo na kita nga imuha man na gihatag una di kwa agiilog sa bata so mainana ang kahimtang usama na imong kuan imong tanawon sad-an bang bata sa iyang pag-ilog sa kuan sa iyang lipap muna ang ngayon tanawon kinsa may dili sila ato ang nag-ilog sa iyang lipap nga iyang kwaon o kadtong nag-ilog nga unya na diha sa gadalas lulipap mo bitaw nga kuan kaya mo bitaw nga sa kuan kung tan-aw nimo ang kuan gid ang section 19 sa Republic Act 10121 imong makita kuya kung doon nagyapon sila ang mutabo kung tanawa sa letter B, preventing the entry, muna ang mga salawad, preventing the entry and distribution of relief goods in disaster-stricken areas, including appropriate technology tools, equipment, accessories, disaster teams, experts, etc. Mao kanay gisgutan sa balaod nga doon gapon di ay kunoy salaod si bisan kinsa group or corporation or committee of the following prohibited acts kining pag-prevent sa pag-enter o sa pag-distribute sa relief goods. O labi na kung ikaw ang hintindan nga buhatan nga panghatag ka na para sa katawan imong giunyaw imong ikuan ka unya na kay atusan ko ano na ba ang mga tao ang gutom na unsa may kuan mo buhaton sa mga tao mao na giun lusob mga kapatid mao to ni tabo lusob sila ibaw na to sa mga sa Davao kuya nga ang Davao gud mabitaw nang amos ang Davao kay daghan kayo ditong mga kuan ba kanang mga aktivista ba ang bitaw na militante pati ang mga gobyerno maghinahilay kung sa kanta kaya Tagalog ta hulos dili ba magbantay kayo sa ilang mga kuan gibuhaton sa ilang mga pagbuhaton usab tungod kay dunay mga katawan nga kanunay gid barog sa ilang mga katungod kay kini yung katungod kuya kini yung katungod kung dili ka mo barog di gina nimo makabot ang imong katungod mo abutan na dimo na to nga vigilantibus sidmin dormentibus yun ra subimin ang balaod magtabang lamang nga tulog binantayon ug dili nga tulog sila katungod karon kini matawhana wala na matulog ni kuan sila misinggit sila silang katungod ug kay kuan man kay di naman sila magagwanta mo to miransak sila ug tuod man nakita nila kadaghang sa bugas sa ipang tawa kayo na ri karon na ba doon na ito ba ang kaso sa katulong matulang kay gingon mo dud nailhan na gyud kinsa kato gani doon na yung tuloy mga nasulod yun sa kuan silda ana og kay mo lagi ko ang atong mugong kuan gud ang atong mugong kuan ba ang atong katilingban is a government of laws and not of men isang taga-prutan-ahon gyapon kung unsa bay hinungdan nganong nga na ato ang kuan ang kahimtang so ang ngayon ang tukyon mo ni ang gipamahayag ni Mr. Mitchell Alquisola sa IOM. Okay, babinahan na to miyembro sa Iligan Survivors Movement. Nagtuwang kaduray na kong rason ang mga biktima sa Bagyong Pablo hinunangan ng ransak sa buhatan sa DSWD. At ito babinahan na detalye din sa sabalita ni si Chris Kinabato. RMN Investigative Report. Kinahanglan gayon nga moagi sa insaktong proseso kung agayan bang mapasakan og kaso o dili ang mga biktima sa Bagyong Pablo sa Davao ug Compostela Valley kinsa misulong og nanguha og mga bugas sulod sa opisina sa DSWD Davao. Mao kini ang pamahayag ni Saiko Quabo sa Iligan Survivors Movement. Gani matod pa niini nga nagtuo siya nga adunay igong rason ang mga biktima sa Bagyong Pablo nganong ilang atong nahimo ang pagpantransak sa buhatan sa DSWD ug posible isab nga adunay kakulangon sa sistema sa DSWD hinungdan na napugos sila nga buhaton ang maong pagpantransaka. Nang sige balaod na
tanaw na to pagpanawat mo na siya. Kailang iposisyon mo na siya. Yung sa giday, yung sa ilinggan, nanununga sila. So kana, basin adunay nagkakulangon sa sistema. Gilingon anak, nabilin anak sila. Sa maragod sa kung usa ka ilo or iring rin mo mapakaon ng talong, basin na mangawat mo, manungka, gilingon anak. So, walang kato sila, basin tungod sa kagutom na, wala na sila makitan, wala sila mapalit, wala na sila makaon. So, naay oportunidad or naay sa kakuan na ilang magsakon kay tungod sa kagutom na, sila nikuha. Dugang pa nga alang kaniya dili kini matawag na insakto o dili ang ilang gihimo gawa sa ilang mga rason nga ano ila kadtong nahimo ang pagpanguha og bugas sa opisina sa GSWD. Apan matod pa nga sa mata sa kadaghanan usa ngayon kadto kadakon sayo gawas kung matawag sila nga biktima lang usab sa pagpangina do ng mga tawo nga nagpaluyo sa mao nga paghitabo. Sa kato dili ko makaingon nga mali sila, dili ko makaingon nga sakto ilaha. Siguro lang naa sila rason nga no. Sa manggaling nga rason mo nagibarugan nila. Pero tan-on sa tanan sa tayo ng nga kanang pagransak siguro parang ako usap sa mali. Kung na di ba sila maringon nga mali sila kay di na to magbasa unsa ilang gibarugan yun ang gibuhat nila. Basta kato sa mata sa tao sa balaod isa sa katagpanawat. Ang tingog ni Sai Quabo nga nabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, gikan po sa Isay Quabo. ISM. Isay Quabo. Siguro iring o kung mo sakto mo pagkaon na ngita na pumagi likaton ang kuan baton pagbalay Survival instinct ba? Muna yun sa Manong Club. Mayong buntag diya kay Tito Bart sa Barangay Dilipuga sa Kagawa Dabiho. Paminaw karon. Mao na kuya ang kinibang mo survival instinct ba nga ang tao gani basta na sa kan kalisod wala na yun kuan na it knows no boundaries mutan-aw kung maggutom na kayo kung ang nang mo na kuan kuya tanan gud nga buwahin gud wala nagkuan bitaw nga kiling-kiling ang barko pwede gud tao pero ikiling-kiling nimo kay ang tao nga nagkuan na gigutom na nga mamatay na sa kagutom ay mubuhat na jud sa ug ang ato pong mga balaod ka mo hatag gud ug kuan na pagtagad ni ana labi na sa mga nanginahanglan mabitaw nga mo balaod tanan giumon gayud para muhatag gayud og kuan ba kada bitong kahupayan labi na sa mga kuan kabus ug mga nanginahanglan mo bitaw ang Republic Act 10121 nag-strengthen kini mo gitawag og it strengthens the Philippine Waste Reduction and Management System kini mo balaod pod nagmando nga pananglitan sa kuan sa lokalidad nga adunay community fund angay gyud nga gamiton og sakto. Dayon kung doon na usay kini usab nga balaod nagmando nga kinahanglan ipaabot og moabot gayud ngadto sa mga biktima sa kalamidad ang pundo og hinabang alang kanila. Mao mo gini kuan gilatid ni maong balaod. Mao gini ang balaod gyud nga nagprotekta gayud sa mga biktima sa kalamidad. Ug sikinsa man ang hintungdan nga makita nga may mulapas nini hagud ang pantangan silot ya. Doon na ba silot? Pila makatuig nga pagkabilanggo ka ha? Mong tanawon kuya 6 years and 1 day to 12 years ang pagkabilanggo nini. Dayon na kini nagsilot sa paggamit personal, pag-divert og sayop nga paggamit sa mga calamity fund ug mga donasyon sa kalamidad, di ba? Ug labi na gayud kadtong dili paghatag sa mga donasyon alang sa mga tao, pugnan, kini nga kuan balaod mo apply. Ug tanaw nimo kuya, tabo sa kuan sa mga tao dito. Ano mo tanawon nakalapas sila sa gilatid sa revised penal code. Wala sila butang nga wala pa nila panugot pa ilaw. Murag puwersa paggamit nila pinagis puwersa. Pero kung tanawan mo kuya, doon ako sa balaod, labi na kini nga Republic Act 101 nung nagtanaw gayud alang sa pag-akatar ng mga tawhana nga dili ba muwat ag paglaom ba nga mo tumaw pa ang ilang kuan bitaw ilang ang biglisyo sa adlaw anang kanila nga doon na pay ugma dili karon lang ang panahon di ta maghikog, di ta magpakamatay kay dulog puta sa atong mga kaigsunan nga nangamatay sa atong kabanay nga namatay mudulog puta kamatay kundi kini mga kuan ko ang anas gamanan nga ila pud tang tanawon nga kini matawhana dili mawad ang gyud paglaom mo tagaan gayud mo bitaw kuya unsa may gihatid ang balaod mo laban lamang ngadto mga mabinantayon sa ilang katungod og dili ngadto mga tulog og mahadlok manalipod ni ini. Ibot pasabot sa atong Latin Max vigilantibus, sed non dormientibus, jura sabi niyon. Nga kitang tanan labi na ang mga biktima man
na katong mga nagtabang ngayon dunay tubagon sa pagtampo aron makabot ang hustisya og mayong pangagamhanan dili mahimong mudawat lag limpyo kinahanglan gayud nga mobarog. Mobarog yun. Mao buta tong kuan ka diya sa nitabo na may ga-instigate ka to. Sige na lusog na lusog. Adi. Lusog na. Mao tin nitabo di sa tuwa kuya kay napugnan man ang mga tao nag-umido na ang mga tao. Ang ato din nagyod ang nagyod ang pasensya karon. Mapahubsanon og kuan gyud. Nagpaabot lamang. Okay, ngilan mo sa kapaminaw, nabansiwag ka tibok nasod sa gawas sa nasod, nakabasa, ingon ni anak na rin kagutom. Ang ang mga tao sa iligan. O sa iligan, o niya, lain kay paminaw. Lain mo igampingan yun sa tumang so, bisan tuod na asa lisod kay ilang kahintang sa pagkatulog. Kaya di ba yun, lahi yun, kung naadyo ka sa muhang panimalay, naa ka rin lain ng mga kuan, imong kauban na adlaw gabi pagpatulog lalain sa mga batasan. Gamay ra pasensya mo na nga nariha ang mga panagbingkil, panag-away sa mga nasa nagpamahanan sa mga mga evacuees, mga di ba? Mga biktima. So, yun namin nga kahintang gud tan-awon gud ang ayan gud nga hinuktukan sa tanan kung dili lamang ang mga biktima may ang ayan basulon kun dili basin kun dunay contributor nga factor niini ang mga nagdumala. Mo lagi ni nga ang kiusan gud may yawi og ganghaan sa hustisya kuya alang nga sa duruha ka mga pundok sa gobyerno ug pundok na nang nabiktima sa kalamidad sa Pablo. Ug matud pa ni Dr. Rizal, there are no tyrants where there are no slaves. Walay magdaog-daog kung walay magpadaog-daog. Walay mangilad kung walay magpailad. Walay kurakot nga opisyal kung ang mga lungsuranin magmabinantanin ug andam mo sita kanila ug mangita ug maayong kagamhanan. Mo na ingon nga aduna kitay kaakuhan sa pagtabang sa atong mga opisyal sa kagamhanan nga dili sila mahitong pawak sa kadautan. So ingana pud nga pamaagi kinahanglan role bunas katawhan. Okay. So mao kana kuya nya karon sa conversion kuya. Dili ko maka padayon. Kuya padayon ang kuan kanimo. Tungod lagi kay doon na kitay kuan kuya seminar sa CDP. Okay. So manabalita kay Nena mosulot ang hanay sa mga balita gikan sa kauluhan. Busa kung mangandoy kitag kalambuan atong balinon ang pagtuon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan, kinahanglan ang kabaguhan alang sa higpinpitan, kinahanglan ang makronaing kabaguhan, ang kabaguhan ang kinahanglan o kabalo, ang kalambuan ang kinahanglan o kaalam. Hinggit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, hibigan, kaya natin. Kabaguhan pa rin paglaom, kaya nato. Kung nalunay animalya o kasaypanan makitaan, kinahanglan natong pagibatukan o atong badlungon o kurian ang mga iso natong nangitmitan. Aron ang korupsyon o pagpangaw ka matukan o katilingan, magkabatin o kaangayan o katawhan, mabulahan. Usab na sigod ang atong mga kaisunang noblyaryong opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad na puno sa kaligdo. Vigilantibos, Sidney Dormientibos, Yura, Sauvignon. Ang balao nagtabang na itong mabinantay, dili na ito nangatulog sa ilang katungod. Manginlabot kita o batag panahon nga dunay issues o masuliran nga mohadla sa katilingban, manguta na kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabay ba kita sa kasulbaran o kabahin bahinoon sa suliran? Mga igala, manginawag kami na ang Diyos manalangin kanina'y kaninyo. Daigo ng Diyos, Hallelujah, Ad Maiorem, Die, Gloriam, all for the greater glory of God. Tanong alang sa dugang kahimayaan sa Diyos. O niya, mabalik si Kuya Ramil alang sa sikan na porosyon ng atong tulungan. Straight to the point. Kasama sa Servisyo Publiko, Inyong higalang nalaban at Tony Manny sa Libay. o kiniusap sa Malimborong, tatak, RMN. Radyo mo nationwide. DXIZ. RMN. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng Tridlagan, kailangan kong maging kasanda ang buong Senado. Sani Angara, Paan Aquino, Alan Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ortiveros, Loren Legarda, John B. Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Pill, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayo lumatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama natin ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng Team. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City.
Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iniga, Maradia, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming Himpila, Naga, Baguio, Dagupa, Liga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybana, El Zapis, Sursugun, Butuan, Cantigo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa bansa, RMN News. Días Pilipinas, magaho ng Biyernes ngayon, Marso 1, 2013 na. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Buhay Pilipinas, ako si Badio Veras. Tayo po ay live na live sa DYME 783 RMN Masbate, DYRI 774 RMN Iloilo, DXCC 88 RMN Cagayan de Oro, at XDR 981 RMN Dipolo. Live international via www.rmnnews.com and WRMN New York, USA. Mga kasama, tiniyak ni Pope Benedict XVI na susunod at magiging maayos ang pagpili ng hihiranging bagong Santo Papa. Ito ang kanyang sinabi sa uling pagkakataon niya na humarap sa mga kardinal na ginanap sa Sala Clementina ng Apostolic Palace sa Vatican City. Ayon sa Santo Papa, patuloy siyang magdarasal para sa kaayusan ng paghalal ng susunod na lider ng Simbahang Katolika. And for the hearts and prayer and love and thoughts and strength. I'd like to work for the common good and the good of the church and mankind. And I feel grateful by your sympathy. We'll go together ahead for the good of the church and the world. Thank you all very much. So, accept my blessing. May God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you all. And good night. Thank you all. Mapela rin ho si Pope Benedict XVI sa mga kardinal nito na isang tabi muna ang anumang hindi pagkakaintindihan sa pagpili nila ng papalit sa kanya. Umalis kanina alas 3 na madaling araw oras o yan dito sa Pilipinas ang Swiss Guards na nagatid sa Santo Papa sa gate ng Castel Gandolfo, simbolo na bakante na ho ang pwesto ng Santo Papa. At magsisimula naman ang proseso ng transition sa Vatican. Manatili naman ng ilang linggo sa Castel Gandolfo si Benedict bago lumipat sa kumbento sa Vatican Gardens na magsisilbi niyang permanenteng tirahan. Ang Pope Benedict XVI ay pararangalan po ng Kongreso. Kasama natin sa balita Conde Bata. Isang resolusyon ang inihain sa mababang kapulungan na bigyan parangal at pagkilala ang nag-retiring si Pope Benedict XVI. Nagkasaad sa House Resolution number 1338 na iniakda ni Bacolod City Representative Anthony Gones na marapat na kilalanin at pasalamatan ng Kamara ang Papa na nagpakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang respetadong bansa ng mga Kristiyano. Itinangal din ang ikalawang santong Pilipino na si St. Pedro Calungsod sa termino ni Pope Benedict XVI na isang malaking karangalan para sa Pilipinas. Sinabi pa rin ulit na ang naturang resolusyon ay isa ring akbang ng Kamara para makipag-reach out sa Simbahang Katolika makaraan ang kontrobersyal na pagsasama
sa batas sa reproductive health law. Iniwan si Pope Benedict XVI ang kanyang pwesto ngayong araw makaraang magsilbi bilang pinakamataas na leader ng simbahang Katolika sa loob ng 8 taon. Umaasa naman si Gomez na maipapasa ang kanyang resolusyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo o bago matapos ang 15th Congress. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. No return, no talk. Yan ang naging pahayag ni DILG Secretary Marroas sa patuloy na pagmamatigas ng grupo ni Sulu Sultan Jamalul Kiram. Nalisanin na ang lahat dato Sabah, Malaysia. Ang kay Rojas hindi makipagnegosasyon ng pamalaan sa claims ng mga Kiram sa Sabah hanggat hindi pinapauwi ang mga ito o ng mga ito yung kanilang mga tauhan sa Sabah. Nabatid na mayroong mahigit sa 200 armadong tauhan ang mga Kiram na nananatili ho ngayon sa Sabah at handang magpaglaban makuha lamang yung Sabah. Sinabi ni Rojas na seryoso si Pangulong Aquino na tulungan sila sa kanilang claim, ngunit kinakailangan na masiguro lamang ang wala hong mapapahamak. Nabatid na ipinadala na ni Pinoy si Armed Governor Mujib Hataman para makipagnegosasyon sa mga Kiram. Una nang nanindigan naman si Sultan Kiram na hindi sila aalis sa Sabah at haharapin ang anumang kasong isasampa ng gobyerno ng Pilipinas. Kabala ang Philippine Society for Stem Cell Medicine sa publiko. Ingil sa kaliwat ka ng stem cell therapy na gumagamit ng mga ipinalaglag na fetus. Sa interview ng RMN kay PSSCM spokesman at Philippine Medical Association Vice President Dr. Leo Olarte, nakakaalarma na ang bilang po ng mga kaso ng anti-aging procedure na gumagamit ng stem cell galing sa sanggol at maging sa egg cells ng kababaihan. Bukod dito niya nagkalat din ang mga iba't ibang produkto na pampaganda tulad ng sabon, lotion at ang sinasabing soup number 7 na hindi naman anya mabisa. Meron ding mga binibenta ng mga lotion, mga sabon, shampoo, tableta, kapsula, kasama na itong soup number 7 na ito yung walang katotohanan, no? Wala hindi mabisa at panluloko lamang. Kaya huwag natin patulan ito at madidisgrasya lang tayo, maubusan lang tayo ng pera, gagastos tayo at wala namang katotohanan ito. Mga aligasyon nila, mga misrepresentation ito, fraudulent claims, ito mga kontrabando, ito mga bagay-bagay na ito. Ang pagdidinig ng Olarte, pawang panluloko lamang ang ito dahil sa injection procedure lamang. Ginagamit po yung stem cell. Ang totoo, ang stem cell ay ini-injection sa katawan, no? Hindi ito iniinom o pinapahid. Kaya, pagka ganon na pinapahid, iniinom, panluloko ito at paninira na ito sa pangalang stem cell. Dito maasama na nawagan ang opisyal ng Department of Health na bantayan ang practice nila sa bansa dahil sa pagiging unethical at immoral. Sa RMN News Nationwide pa rin, naitala na ho sa unang araw ng Fire Prevention Month ngayon ang sunog sa isang residential area sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. Kanina ho bandang pasado alas 5 ng madaling araw. Halos isang oras din bago na-declare ng fire out ang sunog na umabot sa 5th alarm. Kaya tayong nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog sa may 30 kabahayan kung saan 6 hanggang 7 pamilya ang naapektuhan. Dalawa naman ang sinasabing nasaktan sa insidente, kabilang na yung isang bumbero na nahulog mula ho sa bubong at ang isang lolo na nahihirapan naman huminga. Isang bata rin naman o nawawala pa at patuloy pa rin hinahanap ngayon. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Araw po ng Fire Prevention Month, sinalibuan ang sunog. Sama natin sa Bitang Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report! Sinalibin ko ng sunog ang pag-obserbahan ng Fire Prevention Month. Ngayon ang sa dito sa Cagayan de Oro City. Tinupok na nga po yung isang lodging house sa Barangay Lapasan. Dalawang palapag ang nasunog ng lodging house kung saan sa first floor ay isang tindahan. Ayon sa may-ari ng establishment na simula umano ng apoy sa itaas sa bahagi ng lodging house kung saan naliganan ng isang trabahante ang uminit nitong tubig. Sa misyon ng investigasyon ng Bureau of
protection. Tinatayang aabot at 200,000 pesos ang danyos ng pangyayari. Dali naman na ako lang apoy, nalabot lamang sa 15 minuto dahil alam di na ito kumalat pa sa iba pang mga kabahayan. Wala naman nasugatan o namatay sa pangyayari. Samantala, nagsimula na rin ngayon ang mga aktibidad para sa pag-obserba ng Fire Prevention Month na may tema makiisa, makialam at magtulungan para sunog ay maiwasan. Nanawagan naman ang DFP sa publiko na maaaring maiwasan na ang sunog kung alam lang ng lahat ang mga dapat gawin. Kasama sa DFCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tapat, RMN. Nationwide. Fire truck rekorida sa Aklan isinagawa naman bilang paghahanda sa Fire Prevention Month. Sa marating sa balita, Mel Tirazona ng RMN Kalibo. RMN Report. Isasagawa ngayong araw sa Aklan ang Fire Trucks Recorrida Sirena para sa obserbasyon ng Fire Prevention Month sa buwang ito. Isang maagang misa muna ang gaganapin sa lahat ng bayan ng lalawigan na mayroong fire station bago ang motorcade. Ayon kay Fire Inspector Donnie Torres, Fire Marshal ng Kalibo Fire Station, matapos ang kanilang motorcade, pag-inspeksyon naman sa mga commercial establishment ang kanilang gagawin para masiguro kung nakasunod ang lahat ayon sa alituntunin ng Fire Code of the Philippines. Maliban dito, ayon sa kanya, bibisita sila sa mga paaralan para magbigay ng tips sa mga mag-aaral kung paano maiwasan ang sunog. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Mel Tarazona, Tatak, RMN. Sa 3 ay kinakapos ng sa live, Joyce Adra. Karoon ngayon ang agawan sa pushcart sa mga pasaherong gumagamit sa NAIA 3. Sa harap ito ng mga pagtanggal ng NAIA management sa serbisyo ng porter sa NAIA terminals matapos itong isa pribado. Ayon sa ilang empleyado ng airline, sa NAIA 3 binawasan na ng NAIA ang pushcarts dahil wala ng posters o wala ng mga porters na magliligpit nito. Epektibo rin ngayong araw ay may bayad ng 50 pesos o $1 ang porter sa NAIA terminals. Kapansin-pansin din na ang unang tinamaan nito ay ang mga senior citizen at mga disabled na pasahero. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMA. Mission 2013. Si Pinoy Buodo yung suporta sa congressional candidate ng LP sa Capiz, dating kongresista Bina Ticos. Kasama natin para sa Mission 2013, Michelle Oropio ng RMN Rohan. RMN Report. Siniguro ni Presidente Benigno Noel Aquino III ang buong suporta sa kandidatura ng tumatakbong congressman ng 2nd District ng Capiz na si incumbent Mayor Mary Andaya na may bahay ng namatay congressman na si Vic Andaya na kasama rin dati ng Presidente sa Kongreso. Siya po ng pagtungo sa Sigma Capiz ng Pebrero 20 upang iproklama si Andaya. At ilang pang kandidato ng LP, sinabi ng Pangulo na makalagana kasama sa pagtahak sa tuwid na daan ang liderato ng ikalimang distrito upang mas mapabilis ang pag-unlad. Kumpiyansa ang presidente na taglay nito ang malinis na track record na walang anumang bahid ng scam o iskandalo. Hindi naman napigil ng presidente na magparinig at batikusin si former Congressman Ferdinand Castro na siyang mahigpit na katunggali ng liderato sa naturang distrito. Tinira nito ang mga simentadong kalsada na sinasabing proyekto nito na nilagyan pa ng gugma ni Castro na ayon sa Pangulo ay pusong bato naman dahil sa kabiguan itong magpakita at umaksyon sa oras ng kagipitan. Ayon sa presidente, aanuin ang magandang tinig, magandang magsalita kung oras de peligro ay absent naman. Ang pagtungo ng Pangulo sa nasabing bayan ay siniling na rin ni DILG Secretary Marojas. Determinado kasi ang LP sa Capiz na maagaw ang liderato sa mga Castro na sumusuporta sa kabilang partido, lalo na kay Vice President Jesse Barbinay na siyang nakalaban ni Rojas noong 2010 Vice Presidential race. Dahil kay Castro, malaki-laking boto rin ang nakuha ni Binay kay Rojas sa Baluarte nito sa 2nd District ng Capiz. Kasama mo sa DLV Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Mission 2013. Mga kasama muli pong bubuksan ang pamahalaan lokal ang Paranaque Special Program for the Employment of Students o tinatawag na SPES ngayong summer season para bigyan ng oportunidad ang mga estudyante na mapagtrabaho at kumita ngayong bakasyon. Ang SPES ay tawag ng programa para sa mga estudyante nasa edad 17 hanggang 25 para sa on-the-job training sa mga tangkapan ng gobyerno. Ayon kay Paranaque City Mayor June Bernabe, bukod sa matutulungan pong kumita, lain din ang programang maturuan na maging public servant, maging disiplinado, produktibo at pang magagandang pag-ugali ang mga mag-aaral. Katuwang sa naturang programa ng Paranaque Livelihood Resource Management Office, ang Department of Labor
and Employment NCR. RMN News. Kasabay ng paglisan sa pwesto, umalis na rin ng Vatican si Pope Benedict XVI. Sumakay ang 85 anyos na Pope Emeritus. Yan ang tawag ko sa mga resign na pontiff sa Italian Air Force helicopter para dalhin sa isang villa at doon naman irahan. Bigyan naman ng matamis na pamamaalam ang nag-resign na Santo Papa para sa mga naroon sa lugar bago tuluyang umakyat ng helicopter. Nabatid ng naroon ang Swiss Guards para tiyakin ang seguridad ng resign Pope. Sa ngayon ay nasa Castel Gandolfo sa Alban Hills, Italy, si Pope Benedict XVI. Kasama live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Biyernes, March 1, 2013. Sa mga taga-Gen Sun, susunod po dyan sila kasamang Ina Davin at Ryan Onyate sa RMN News Diretso Balitang Jaro Santos sa DXMP 927. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, kasama type lamang ang RMN News Nation. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Valio Veras. Ito pa rin ho yan sa tahanan may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years na mga sa public service nationwide. Via satellite. Via satellite. RMN News Nationwide. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa sasakyan mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa opisina mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa radyo mo! Sa radyo mo! Oras sa DXIC ay miniligat atak alas 7:21 sa buntag. RMN. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Headlines. Komosyon nga nahitabo tali sa mga biktima sa Bagyo Pablo o sa DSWD daghang agayan sutaon o imbestigahon. Pagransak sa mga biktima sa Bagyong Pablo sulod sa opisina sa DSWD adto daw mga nagpalinyo. Paliton na bagong fire truck sa syudad aprobado na sa DILG diing gitahasan sa pag-purchase nini. Mga establishmento sa syudad gialag sa pagbutang og streamers sa adunay tema sa Fire Prevention Month ug karugtuiga. Sa balitan negosyo BIR kumpiyansang ilang makabot ang target collection sunod bulan. Sa Balitang Sports, 811 Express sa Pindi Bato Rain or Shine. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Mindanao o Kabisayan, mga kasama bayo nga buntag, bayo biligan, adlaw, karon nga Biyernes, Marso 1, tuig 2013. Live hikan sa RMN Iligan. Jessica Kinabato. O kiniusap sa Rebellion Borong matong sa tunghanay sa mga balita, ang RMN Diretso Balitang Iligan, ganun sa matingwa sa Bonok sa Tribuan. Daming naman. RMN News. Diretso Balitang Iligan. O karon ay kini mga detalye sa atong mga balita daghang ang sutaon o imbestigahan sa natabong komosyon tali sa mga biktima sa Bagyong Pablo sa Compostela Valley ug Davao dihang ilang gisulong og naguha og bugas sulod sa opisina sa DSWD. Kini mo gibutyag ni Mr. Melchor Alquisula, Operation Team Leader sa International Operation for Migration o IOM. Mabawak matod pa kayo ang rason sa DSWD labot sa mga listahan sa mga biktima. Hinungdan nga wa dayon mahatag ang mga bugas bisan aduna nay mando ang kauluhan sa pag-distribute nini. Usa-usab sa dakitan kapalpakan ni Alquisula sa mga panghitabo mao ang pagpasagad lamang sa mga local government officials o kaha ang komunikasyon sa mga biktima ngadto kanila. Kung kumpara natin pakinento din sa dakbayan sa Iligan human nihapak ang Bagyong Sindong, sumala pa ni Alquisula mas daghang grabe nga piktuhan nga pamilya dinhi kumpara dito sa Davao o Compostela Valley. Kayo
Ang tingog ni IOM Operation Team Leader Melchor Alquisulan nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Kinahanglan ipaagiod sa due process ang hitubong pagpanulong na ingunan pagpandransak sa mga biktima ni Bagyong Pablo dito sa Compostela Valley ug Davao sulod sa opisina sa DSWD. Gibutyan si City Councilor Attorney Presidential Bong Abigan Jr. na nasabtan ang kalungkang sa mga biktima gumikan sa kadugay o kalangan sa donasyon na ilang dawagan hinungdan na ilang nabuhat ang nasampitan ng lakang. Apan sumala pa ni Abragan na dilo sa maayo ang ilang gibuhat sa pagpangharas sa inuman pagsukol nga sa mga otoridad tumulog alang sa mga tingwa. Nagpunan si Abragan na adunay dayon nagpalios mga biktima anong ilang hibuan ng rebelde o pagrebelde gumikan sa kalangan sa pagdawat sa ilang mga donasyon. Agi sila ang due process sa manaot na mapasumbuhan yun sila. Araw ipon maawat tanan na lang may tabuhan niya na pwede na makanusa may mga pulis na mga respeto sa ato ang mga kagamahanan, mga otoridad. So, pangitan awal. Ang tinol ni City Councilor Attorney Presidential Bong Abigan Jr. ganinawing sa radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Sa laing hanay sa mga balitang giawhag karon sa Bureau of Fire Protection at tanang establishmento diri sa Dakbayan sa Iligan sa pagutang og streamer gawas nga bahin sa ilang lugar aron pagpahinumdom sa tanan labot sa paglikay sa sunog. Gibutyag ni Senior Fire Officer Juan Alan Pabilik nga usa ang streamer nga makahata og giya sa katawhan aron masilsil ngadto kanila ang iyang pagabuhaton aron malikayan ang sunog. Gidasig sa BFP ag tanan sa pagsabit sa streamer nga dunay slogan o tema sa Fire Prevention Month karon tuiga nga sunog at sakuna paghandaan kalikasan pangalagaan ng matamasa ang pangunlad ng bayan. The observance of fire prevention month, all business sector, including vital government establishments, are enjoined, encouraged to set up as streamer. Ang tingog ni Senior Fire Officer Juan Alan Pabilik nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ikumpirma ni Mr. Arnel Bendino ang chairman sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council na aprobado na ni Mayor Lawrence Cruz ang naka-fire trucks anong sumasakop sa Bureau of Fire Protection. Matod na Bendino, aprobado na ang budget anong niini o gitugyan na matod pa ni Mayor Cruz ang pag-purchase sa pagpalit ng bagong fire trucks nato sa Department of Interior and Local Government o DILG. Dito yung matod pa sa syudad sa pagpamalit sa mga fire trucks gumikan na daan na kaayo na nakastandby ang fire trucks diya sa BFP naman dali na makaresponde kung galing adunay sunog sa bisan asa ng bahin sa Dakbayan sa Iligan. I-aprobahan na isa sa council. The engineer is going to purchase 2 brand new fire trucks. Ang tinol ni Mr. Arnel Bendino na nanabi sa radyo na nationwide. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Mahinayo na ug mga adlaw Marso 2 adlaw nga Sabado ang Unity Walk og covenant signing tali sa mga kandidato ng Dakbayan sa Iligan alas sumabot nga Mayo 13 nga PDDI. Kini human maoktaba sa original schedule dahil Pebrero 19 tungkol sa paghapak sa bagyong Krising nga nadala sa mag-usog nga ulan ug hangin. Way kausaban sa ruta o assembly area sa maong kalihukan apan imbis nga dito sa Rizal Park. Kumanon ang maong Unity Walk aron isuro ang covenant signing dito na kini pagayon sa Iligan City National High School ICNHS Gymnasium. Gilauman nga matambong sa maong kalihukan ng mga opisyal sa Rinal Kabuatan sa Philippine National Police PNP, Commission on Elections Comelec, Department of Interior and Local Government DILG, National Police Commission Napolcom o mga opisyal sa Philippine Army. Radyo mo nationwide. Subay sa mong balita gilasig sa mga nagpasunda sa Unity Walk ug covenant signing ang katawang Iligano sa pagsaksi sa minungdanong kaayo nga kalihukan ug mga adlaw. Kinaron daghan unya mga saksi sa isaad unya sa mga kandidato sa maabot piniay sa pagkabot sa limpyo ug hapsay nga eleksyon 2013. Gidapit sa mga nagpasunda sa mga kalihukan ang mga NGOs, religious sector, fraternities, mga estudyante sa nagkadaulaing tumaan ug uban pa. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Diretso sa Nego. Kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue nga makapot ang nila ang ilang target tourism bisan naman pakyas sila sa pagkabot sa miaging bulan. Kaya naman 6% ang pagkunod sa mga nakuliktang buhis na itong miaging bulan ikan sa gilaomang halos 95 bilyones pesos lamang
nga nasingil sa tax sa unang bulan sa tuig din 100 billion pesos ang katirad sa maong target. Gipatinaw ni BIR Commissioner Tim Hinares, bisan pa og wa nila makuha ang ilang target collection mas taas pagyapon kini sa 11% kung ikumparar sa parehong bulan sa miaging tuig. Score of 15 points si Paul Lee sa Rain or Shine the Painters aron pundiyo ng A21 Express sa score na 99-97 sa nagpadayon ng PBA Commissioner's Cup. Nakuha ang 17 points. Ang import sa Elasto Painters na si Bruno Sunder giimbitala si Michael Domigan ng 22 points sa panig-usab sa Express. Samtang human ang upata na sunod-sunod na pagkapindi nidaog na ang Barangay Ginebra Jenkins. Gipindi sa Jenkins ang Barako Bull Energy Cola sa score na 93-72. Dinbitala og score na 23 points si Mark Cagliawa alang sa Ginebra nga gipunoan pa og 21 points sa ilang import nga si Vernon Maclina. RMN News, panahon. Ang itong balita sa lakat sa panahon, kinigi hatod sa may gitiguha sa News M Serap, Pambata News M ang shortcut sa ginhawa. Grabing kainit sa panahon na ang masinati sa kinatutuang bahin sa nasod karamadawa. Kinaman nasulod na ang summer season ning unang adlaw sa bulan sa Marso. Gibutyal sa pag-asa, kahangtod pa sa bulan sa Mayo masinati ang grabing kainit sa panahon labi na sa kaudtuhon. Hinuon, dugang pas pag-asa dili gihapon kalikayan gumikan sa posible makasinati pagyapon o mga pagulan matag karon og unya. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Mga kasama live gikan sa RM Residente Iligan, hindi nabati sa mga balitaan RM News Derecho Balitang Iligan diring adlawng Biyernes, Marso 1, tuig 2013, dili nag-birthday karon. Happy birthday ngadto ni Mr. George Calucan. Mr. George Calucan, happy birthday diya sa Red Cross gikan sa City Mayor's Office of the Miss Mildred and Nuevo. Kaya kita og advance happy birthday mga adlaw sa kuan kinakasiyang pag-umangkon kang baby Krisha Eda Tuting dinha sa may Barangay Suarez. Advance happy birthday og happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. O diya pahinomdom sa tanang mga opisyal no, sa Council of Presidents. Matupad din ito na meeting. Pegayon ang Council of Presidents ugma pohong adlaw Marso 2 alas 2 ang takna sa hapon diya sa Cool Pips Grill. Ang agenda, induction of officers o gubang pa mga importante kayo ng mga butang pag-aisgutan. Kikan kini sa Council President sa Inimato, Kuya Edwin Vinaventura. O usab, kikan sa Iligan City Eagles Club, ikan ni Kuya John Ruiz, matod pa support City Fire Marshal Kuya Captain Romel Villaferte and the 5 Provincial Month. We are all invited to join. Pero ipagay ng motorcade pero adlaw alas 9 entak na sa Buntag Assembly Area City Public Plaza. Ikan ni Club President sa Iligan City Eagles Club Kuya John Ruiz. Mga kasama, pabutang mabalik tayo na second portion din sa atong Paraguban Stolomaron, straight to the point, kasama mo sa Serbisyo Publiko Jessica Criski na bato o kinusab sa Rabel Borong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, tatak alas 7:33 sa Buntag. Tatak RMN. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatchingbo. Kaya mag-Nilozep 2 times faster magmagaling kaysa tubig at paninga. Nilozep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis.
Wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Music, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Musip. If symptoms persist, consult your doctor. Nagmonoxidai, 3-in-1, 5 piso lang. Kay linis kay bango ng lapatan nilitay, 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko tay, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatbon, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus na day, 3-in-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giampon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya, ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal, na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Boss, late ko. Uot ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bukat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumauti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. May Jimmy, jackpot tayo ka! Daghan ka na dakpan na isda! Jam! Pagkahuman sa aking trabaho, mag-jamming na po kita. Tapong-tapong, istorya, siyaw-siyaw. Inom na ta! Samtang gatinom mo, gold eagle beer, mag-relax lang ta. Relax na beaut ko! Pwede na sa magpalamot, jackpot na pag Lahi o lahi ang pagka-relax. Gikan sa gold eagle beer, makondisyon ka o may kompensa ka. Jamming na ta! Ay, kuwid tang mag-jamming! Kuwid tang mag-gold eagle beer! Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na po kita. Samtang gainom mo Gold Eagle Beer. Bay, kuwid kang mag-jamming. Kuwid kang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Apoy na sa Gold Eagle Beer Jamming sa Tag-Init promo aron makadaog og Jamming Premyo. Pwede ibaylo ang naipon nga 2013 Gold Eagle Beer nga tansan sa mga pili nga LDC branches. FDA permit number 2671 series of 2012. Magsugod ang promo karong January 7, 2013 hangtod sa mahurot ang stocks. 18 anyos pataas, drink responsibly. Abi ni Buliat, masakito na kayo mga tao karon tungod sa mga toxins. Sakto ka ni Tiban. Kaya di mo dito magkalikay sa mga toxins. Samahan ang air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, alas, sigarilyo, drugs, cosmetics, o gubal pang mga chemicals. Pero pasalamat ang Buliat. Kaya doon ay pinakakusog na herbal capsule karon. Tinuol ka ni Tiban? O Buliat, Genetox Plus Herbal Capsule. Usuway ko ananoy. Mas may pa Buliat, kaya nanimaho ka ng toxin. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakagusto! G-Detox Plus Herbal Capsule! Ang pinakagusto! Huwag kang sa toxins o palatian. G-Detox Plus Herbal Capsule! Ang pinakagusto! Mag-G-Detox Plus! G-Detox Plus Herbal Capsule! Mapalitan ng istasyon DXIC o sunod sa may Palao Supermarket doon sa may Carindel section. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatchingbo. Kaya mag-Neosep 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas
Iwas ginhawa, iwas hawa! Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Musip. If symptoms persist, consult your doctor. 3, 2, 1! Sa Coca-Cola, share happiness, wear happiness with Bench Promo! Oras-oras, may chance manalo ng 10,000 pesos Bench shopping spree. Pwede rin 10 pesos off sa Bench items or free Coca-Cola instantly! Just click under the cap or crown and text Coke Space Code to 2653. Isang oras na lang ulit. Baka ikaw na ang next na mapapasaya! 59 minutes and 39 seconds! 59 minutes and 30... Promo runs from February 15 to April 30, 2013. Per DOH FDA permit number 0009, series of 2013. For complete details, see posters and www.coca-cola.com.ph. Nag-bonus si Day, 3-in-1, 5 piso lang. Ay binigyan pa mo ng lapatan ni Day. 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatball, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus ka Day, mag-bonus ka Day, 3-in-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Straight to the point. To the point. Okay, welcome din natin sa second portion din sa atong tulumaron sa straight to the point sa nala ni Tony Manny Salibay. Ito karon ito importante kay nga biyahe no kutob adlaw nga Domingo para dito sa Cagayan de Oro. Kini sa Rabilimboro makiguban hangtod pa alas 8 dili sa ato tulumaron. Straight to the point. Uban gyapon sa tuwang diskutanan mga kasama doon na ba'y silot nga atubangon o posible raw magasuhan ang mga biktima sa Bagyong Pablo dito sa Davao o Compostela Valley di sa misulong og nanguha o mga bugas sulod sa opisina sa DSWD. Straight to the point. Okay, kini mo ato padayon sa paghisgot din sa atong tulumanon. Sa straight to the point. Importante itong biyahe ni Tony Manny Salibay para Cagayan de Oro alang sa inoong usa ka leadership seminar. Taygayon ni dito sa Cagayan de Oro sugod karong adlaw hangtod sa hangtod na sa Domingo dito sa M Hotel sa Cagayan de Oro. So, muni iyahang muni iyang biyahe karon pagbuong dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, good morning sa itong mga itong mga opisyal sa kiring Iligan City Eagles Cricket Cooperative. Din buksan na karong Marso 8 ang bago yun nga opisina sa Eagles Co-op. So mga mga opisyal sabi na membro sa board o opisyal sila si Kuya Alito Casino
Kuya Atty. Alin Ibasan, Kuya Nestor Aquino, Kuya Yul Subirun, o usab si Kuya Enemarto Governor, Kuya Eric Cadalin, Kuya Art Alibango, o sa tanan na naglihok no, sa ato ang kuan, sa ato ang Eagles Co-op, sa ato treasurer si Kuya Lando Ituruni, o Krikong Chairman Kuya Roy Kulis Sr. Kuya, good morning, Kuya Roy Kulis, kabila sa New Puda, o ni ate, no? O ni ate Nening Montibonsab, ang sa staff sa Eagles Co-op, o ni Irene Figi, o di staff kaya pong kini. Bagong location diya sa Ramiro Street, din sa Barangay Poblacion. Sa mga miyembro sa Eagles Co-op, good morning kanina. Okay, ubang pa mga miyembro, si Kuya Al Apostol, ubang pa mga miyembro sa Juan, mga na to opisyal sa cooperative. Okay, sa ito pampanayin din sa panagbaban sa Dusigan ng Bayan, mga kasama. Paminaw na ito kaganihan, nabati na ito ang mga pamahayag. Gikan mismo sa mga hintugdan, gikan sa IOM nga kita na kamot gid nabi si Ma'am Grace sa Kilabon. Pantakyasta gikan pa kagahapon o hangtod karon. Way mutubag sa iyang linya sa telepono. Kinagisab sa cellphone. O maminaw tao pamahayag gikan ta sa kuan dirita sa sangguniang panglusod. Pagransak sa mga biktima sa Bagyong Pablo sulod sa opisina sa DSWD, ato ng mga nagpaluyo sumalapan ni Konsehal Abregan. Maminaw ta detalye diri ka sa balita Jenner Kabanday. RNN Investigative Report. Kinahanglan ipagi gayon sa due process ang nahitabong pagpanulong ingon man pagpanransak sa mga biktima ni Bagyong Pablo dito sa Compostela Valley, Davao sulod sa opisina sa DSWD. Gibutyag ni City Councilor Atty. Previdencio Bong Abregan Jr. nga masabtan ang kahimtang sa mga biktima gumikan sa kadugay ug kalangan sa donasyon nga ilang dawaton. Hinungdan nga ilang nabuhat na sa pitngalakang apan sumala pa ni Abregan nga dili usab maayong ilang gibuhat sa pagpangharas ingon man pagsukol ngadto sa mga otoridad tungod og alang sila mga tinguha. Nagtuo sa Abregan nga doon na gayon nagpaluyo sa mga biktima aron ilang himuon ang pag-rebuilde gumikan sa kalangan sa pagdawat sa ilang mga donasyon. Kung subayan na ito, una-una ito is nasagdan na ito isang kainitang nabiktima sila. Unya ang problema naman na ito kaya wala po sila magkatag sa ilang mga listahan. Dili ko na sila sa iligan nga kompleto ulit kayo ang pag-atiman. Nanay tayo mga listahan at pagkakapili ng kubakin sa kailangan krasyon sa home base, sa question center. Kasi lagi di man sila mapartisipar po at kung kailangan listahan. Unya, kaming kumulan ang kapait pa kay ang paghatag sa pagkuha nila sa mga pagkaon, bukas o katulad doon, pinagi sa 5 force. Kaya naman kung hindi natin ma-justify sa panaot, ilutong sila ilang lukon. Probably sa mitigating circumstance. Pero ba't yet, hindi na nila ma-justify nga mag-ilog sila pusil, manuntok sila pulis, din sa mga security guard ka. Kaya natin is illegal. Ngay po na agi sila ng due process sa panaot na mapasumbuhan yun sila. Araw yung pagmahawat na tanan na lang kuhan at tanan na lang may tabuhan ni Ana na pwede na mga nusa na may mga pulis na mga respeto sa ato ang mga kagamahanan, mga otoridad. So, pangit na ako. Naagin natin kung taga-kuhan yun, basta na ego yung mga sindo, basta ng tablo, sindo, mga usapang katalagman, at unroy, naagin na siya yung ma-instigate, naagin na siya yung ma-instigate, di na ito na malikaya na. Kaya, mawala mo ba na ka ng mga kalisod na huwag ka nang ginuto, mga ipagkalila kayo makumbinyo o mag-marusok kayo, pinagagi mo o buhat o pinagi sa persa. Mawala na pagkumbinyo sa ilaha. Kaya kung nala sila sa normal na sitwasyon, hindi na nila buhaton na marusok din sila diretso, ilang buhaon ang mga bukas o ang noodles kung nala sila sa normal na sitwasyon. Ang tingog ni City Councilor Atty. Previdencio Bong Abregan Jr. na nainabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Kabanday, Tatak Alamin. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, moto ang pamahayag ni City Councilor Bong Abregan. O lagi, naanagyod sa mayon ta, minus sa mga paminsar. Sa kainit,
sa ilahang una-una o hangtod na misang pagmutos paglusod sa wa na gyud mabati pagkaulaw, no? Pinita sa usas mga NGO may pagkawang aduna nagpaluyo sa mga biktima sa Bagyong Pablo na muhibo sa pagkuha og mga bugas sa opisina sa DSWD Davao. Atong paminaw ang detalye diri ka sa salita si Chris Kirabato. RNN Investigative Report. Ipabot sa iya mga naagyan kaniadto sa Jitel sa kilabot ng chairperson sa Ranao Disaster Response and Rehabilitation Assistance Center Incorporated labot sa nitabo kaniadto sa Bagyong Sendong dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Ganing bisan pamana nga makita ngayon nga wala nakapangandang mga LGU sa mga tahedya apan wala na naabot sa punto nga aduna na yung mga Sendong survivors nga nang ransak na og opisina sa DSWD aron lang nga makakuha og bugas. Kini gumikan sa nitabong pagpanransak sa mga biktima sa Bagyong Pablo sa batan sa DSWD dito sa Davao o Compostela Valley. Ani iyang pamahayag. Kami, bisa mong experience diri sa Iligan. Kabalo man ta nga disorganized kayo ang response. Dili andam ang gobyerno sa dili in place ilang system sa pag-serve ng mga IDP. Kung posible, legitimate ang demand sa mga tao nga wala pa sila na serve o wala pa yung mga nahatag sa ilang services. Pila na ka months, no? Kay actually, sa experience ko na diri sa Iligan, naman po yung mga ingana, no? Ang hinterland na to, diri, pila ka month pa, wala agad sila na nahatag mga ayuda. Pero, katong na action, sa among kuan, muraw, lisod po nga to ang response immediately sa mga tao, no? Mangransak, no? Kaya murag, na siguro nga action, no? Wala, ambot og niagi ba sila og like samua, naagi na yung mga organized, no? Process nga like dialogue or moni ang mga demand ng mga IDP. Tapos kung wala ni siya na natubag na apay lahi nga kuan, dili pa nga na maabot mo nga mga ransak, no? Pero og naman tayo mga process nga magian, no? Kung sa kuan ta na atong i-maximize, optimize tanan nga mga naasa balaod o naasa na pwede ba nga magamit ba? Actually, naapo may experience diri po, no? Like kanang mga IDP nga dalon sa isa ka lugar sa aran nga mo na panghatag nga pagabot dito na rally nga hinuon na o ingana nga mga activity na without their knowledge na mo din ilang madtan o dito. Kami dili ni mabor ni ana nga mga action, no? Kay kuan man siya, wala man nato tagaig opportunity pod ang mga IDP nga mo decide nga mo na ang rasyonal nga buhaton. Gani matod pa posible gihapon silang mapasakaan og kaso gumikan sa ilang gihimo nga pagpanransak sa opisina sa DSWD apan nagtuusab kini nga posibleng adunay mga nagpaluyo sa mong panghitabo. Bisan pa siguro gani og na wala siguro sila nang himo ato pwede gyud sila nay pwede nga panghimuon ba para mapasakaan sila. Nag mga kaso gani wala nimo gibuhat pero gipasakaan ka kaso. Kaya nga itong mga action either naara gyud instigate ato o ang mga tao nga nagdi sila ka organize ila tong gihimo tungod sa ilang frustration posible na siya pero wala ta kabalo, no? Ang tingog digital sa kinabon ang chairperson nga hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa RT Rock, Jessica Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. So may posibilidad ba ito pa doon ay mga nagpaluyo sa maong hitabo dito sa pag-ransak sa buhatan sa DSWD sa Davao. So, inununig, ba't ba ito kaganihan niya ito sa libay unsay mga posible sa mga kaso galing ipahamtang yun o ipasaka yun ang kaso. So, niya, di yun malikayan sa mga inaanay ng mga sitwasyon mo mapugos yun ang ato ang mga kaigsunan kung lagi video anaan na bitaw sa kalisod o niya, doon na pa yung mga membro sila pamilya nga nagawala. Siguro doon na sila madungog ang mga negative ng mga istorya tinudan nga sila nahagit aga lusubon katong maong buhatan sa DSWD dito sa Davao. Straight to the point. So kita manghinaot og kini mahatagan og kasulbaran kay nagbansiwag kini og nadungog lukop nasod. Bisan sa gawas sa kalibutan kita dito ganun mga footage ito nga in milihok yun uban ang mga militanteng grupo, no? Og mapasalamatan ta din sa tuwa sa Dakbayan sa Iligan dili ingon ni ana maingon nato nga ka gutom mga to mga kaigsunan na pagud sa kanunay ang mga pagpasensya o dili makahimo susama nitong naitabo dito sa Dakbayan sa Davao. Pero nato nasayaran dito apod-apod nga sinako
nga bugas gikan sa lahag mayor dito sa Davao si Mayor Sara Duterte alang ngadto sa mga Pablo victims. Og sa di pa tapos atong gitawagan katong atong mga winners sa video kantahan sa barangay di atas barangay Mahayahay natong adlaw nga Domingo. Pwede na makuha to nila ang ilahang insurance, no? Nakuha naman tong cash prize. Okay na katong 3-in-1 package insurance nga 130,000 pesos. Insured sila sa sulod sa usa ka tuig. Pwede na makuha dinhi ang inyong kopya sa policy plan. No, mga winners sila si Evan Caballero, si TJ Tan, o ba ni? Pilita Yamaguchi, mao ni ang mo-claim kadto sa mga dagko na ni, no? Sa mga bata si Eliza Bual, Cherry May Palarca, Princess Rose Visto. Pwede ninyo makuha dito sa itong nasibihan during office hour, no? Ang inyong kopya sa policy plan sa 130,000 pesos na 3-in-1 package sa kuani insurance. So sa sunod na to nga video kantahan sa barangay, ang mosunod din ang Barangay Suarez. Barangay Suarez, atensyon mo din ha sa mga naminaw karon, duol mo sa inyong purok president, pangayo mo og kining certificate o pamatuod na kuambaka o barangay clearance, ining purok clearance, pamatuod nga naagid mo diha sa purok. Kay ang mahimong kampiyon, mahimong winner sa video kantahan, magrepresentar ka na sa barangay sa umaabot pa nga kompetisyon buhon o gibangga na gyud ang tanang mga barangay. So kinahanglan nga ang tanan dunay kining endorsement gikan sa inyong purok president sa Barangay Suarez karon tuloy na mahiligon sa kanta. Atong himuon ang video kantahan sa barangay karong umabot Marso 24. Mo nang bindita sa Lukay. Marso 24 diha tas Barangay Hall. Nasaraan na sa mga lumar nga taga Suarez katong plaza bitaw. Diha tas Barangay Hall ang ato ang video kantahan sa barangay. Kini gipasudahan sa RMN o dito sa DXIC usab sa 102.3 IFM. So pizza 24 ayo kalimtin ninyo diha ta sa Barangay Hall. Sa gyapon dunay cash prize madawat alang sa mga mananaog, sa mga dagko o sa mga kabataan. Og doon sa tay libreng insurance sulod sa usa ka tuig, covered ka sa 130,000 pesos 3-in-1 package insurance. So mao na apil na house og accident og ang funeral benefits. So mao na ang maangkon tanan babot ngadto sa 130,000 pesos ang ihatag kana sa RMN alang sa mahimong mga mananaog buhon sa video kantahan sa barangay. Ikaduhang barangay nga ato ang sudlon mao ang Barangay Suarez. So atensyon mga dunay mahiligon, maingon na to, dunay talento sa pag-awit. Duol mo sa inyong purok president dayon pangayo mo endorsement di ka sa inyong purok president pamatuod nga taga Suarez gud mo. Taga Suarez gud mo para sa inyo na kisa tong makaangkon sa unang gante o kampiyon mo magrepresentar sa barangay sa puhon. Dako na gyud nga panagbangga pag-enkwentro sa natal sa awit. So taga Barangay Suarez unya human din na mo endorsement gikan sa iyong purok president. Dinhi mo saka din sa tusibihan alang sa audition para di na ta magyagaw dito sa venue. So muduol mo din para malistadaan og first come first serve basis atong himuon. Kung una makaabot din una na itong audition para doon na pa mo'y higayon nga mag-practice pa magkanta-kanta diya sa inyong pinuyanan o sa mga video kihan alang
diya sa taga Barangay Suarez, nagkamanag purok og zona diya na inyong zone president. No, pwede ka mo moduol mga mo diha og endorsement gikan gyud sa purok president. Tumatuod taga diha gyud mo nga purok. No, kamo diha mga purok official, pagpili na mo kinsay magrepresentar sa inyong purok karong umaabot Marso 24. O niya, paningkamutan nato nga sa bunta kay magsugod ta din ha alas 5 sa hapon. Sa adlawan niya, doon na tayo mo medical mission. Kini gihapon paningkamutan nato din sa RMN. Amo kining gihimo tungod sa kanunay, ano po salamat diya kining yung hangtod kani adto gikan pa sa tuig 1958 nga pagkahibugso sa atong sibihan o hangtod karon pabilin kami number 1. No? Pabilin nga dominant station dili lamang sa tuag dakbayan sa linga na to ng mga dalawigan o syudad. So salamat kayo kini gumikan sa inyong wayo puas na pagsuporta usab kanamo dinhi sa RMN. Ay kalimtin Marso 24 ibutang niyo timan ninyo na ang atong video kantahan o mabati sa nato sa mga plugins nato ang mabot medical mission. Kita mo tayo ata o mga doctors o uban pa nga mga grupo nga diin mo mahimong partners unya sa ipagayon nato nga medical mission diya sab o humanini ang video kantahan sa barangay. So kaya pasalamatan nato pag-una ang YPO aso sa suporta gikan sa ato ang kongresista sa Lone District, Congressman Vicente Barf Bermintid Sr. Para tayo oras sa bababa na sunahan din sa Abdul Baron. Straight to the point. Oras mga kasama, untop na alas 8 sa buntag, kiniga oras, gato sa Batigwa sa Newset Tablet, Newset Paspas Ginhawa, Iwas Hawa. RMN, straight to the point. Una sa lahat. Public advisories. Doon ay pabaw, good morning, Matupa Manager Ramil o Atty. Manny Salibay, palihog og balik-balik, painumdom sa tanang miyembro sa Senior Citizen sa Barangay Santa Filomena Chapter, nga ugba pohon Marso 2, Sabado, aduna kami General Assembly meeting diya mismo sa Senior Citizens Building sa Barangay Santa Filomena ng Siyudad sa Iligan, alaunang takna sa hapon. Giawhag ang tanan sa pagtambong kaya doon nakita yung mga importanteng butang na pag-isgutan. Manawagan nini si Kagawad Fidelita Piding Hidalgo, ang inyong presidente sa Senior Citizens Santa Filomena Chapter. Una sa lahat. Public advisories. Good morning, usab ni Expedito Inaw Balukan, asawa niya si Muna Balukan diya sa Barangay Villaverde. Salamat sa kusog nga volume sa radio. O si Napoleon Inaw Balukan, asawa niya si Tata Balukan, security guard niya sa Home Plus. O usab akong gitawagan kisa to nakakita sa akong pitaka nga color brown nga doon ay sulod nga license sa security guard, palihog lang og hatod sa stasyon DXIC kay naasad ko'y gamay nga ihatag nga pahalipay sa makakita. O pwede sad nga tawagan lang ko ninyo sa o text sa cell number 0907-457-8973 o tawagan lang ko sa pangalan nga Rolando Coyos, security sa Unicity. Daghang salamat. Nawala dito pizza 25 sa Pebrero sa Udto. Daghang salamat daan sa nakakita. Ang tagiyan nini kato si Rolando Coyos. Og lain pasab ato ang hatagan sa pagtagad. Matupa, good morning sir, great lang ko og happy birthday sa akong apo nga si Scarlett Jane Soberon Baldillo sa Lambaguhon, San Roque. Happy birthday ni Scarlett Jane Soberon Baldillo sa Lambaguhon, Barangay San Roque, gikan sa iyahang Lola Badeth. Salamat kayo. Og okay, doon ay kuhan opisina sa Oscar Atty. Dili Oroka, katuning kuhan kaganiha gi-text. Doon na pa yung mga donasyon. Okay, atong gipa-kuasab, gipaabot doon na ito yung mga importante kayong kuhan pahibaw. So, ang dugang pang mga pahibalo gikan sa kuan doon ay kinahanglan suportahan ang pahigayon karon nga motorcade sa kuan palibot din sa Tundakbayan Assembly Area Public Plaza.
kini pisudahan kini sa Bureau of Fire Protection pinagi sa atong City Fire Marshal si Kuya Captain Bernal Villaferte ibaw ni gipaabot ni Kuya John Ruiz dinhi sa ato ang tulumanon. So wala tayo oras sa pagparepasurahan dinhi sa ato paraguban sa straight to the point o manamilita o madapit o maapuhon sa samang takna o samang istasyon dinhi sa DXICR Miligan o usab sa 102.3 IFM. Sa kanan ito ni Manny Silabay, kasama mo sa serbisyo publiko na Malimboron, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXIC.